let's open up our Bibles to 2 Chronicles chapter 20. We are going to talk about one of the most famous stories in all of the scripture. I believe I got the word from the Lord today. Amen. Are you ready? All right, let's read from verse 15 all the way through 17. Okay? 2 Chronicles 20, verse 15 to 17. He said, "Listen, all you people of Jesus is alive Kamanaba Global Family. Listen, King Jehoshaphat, this is what the Lord says. Do not be afraid. Do not be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours, but God's." Iba sa inyo, hindi ko na kailangan mag-preach, yun pa lang, pwede na umuwi. Everybody say, the battle is not yours. Tingnan mo katabi mo, sabihin mo sa kanya, ang battle ay hindi sa'yo. Amen. The battle is the Lord's. Tomorrow, verse 16, march out against them. You will find them coming up through the ascent of Ziz at the end of the valley that opens into the wilderness of Jeruel. But you will not even need to fight. Take your positions, then stand still and watch the Lord's victory. He is with you. O people of Judah and Jerusalem, do not be afraid. Do not be discouraged. Go out against them tomorrow, for the Lord is with you. Sabihin mo sa katabi mo, the Lord is with you. Pinamagatan ko po ang mensaheng itong frontline praise. Frontline praise. Why is it important that we have praise and worship in the front line? Ang buhay po natin ay isang milagro. Yung katawan natin, yung human body natin actually is already a miracle. Yung patuloy na pagtibok ng ating puso ay isang milagro. Yung earth natin na constantly umiikot sa kanyang orbit is a miracle. The fact that we survive everything that we went through sa ating buhay is a miracle. August 2 na po ngayon. The fact na umabot po tayo ng more than half ng August at ilang araw na lang po't maririnig na naman natin yung whenever I see ay isa na naman pong milagro mula sa ating Panginoon. Life is a miracle, but life is also a war. Lagi ko nga pong sinasabi na kung ang buhay natin ay parang gera din, either ikaw ay palabas ng problema, papasok ng problema, o nasa gitna ng pagsubok. Tatlo lang lagi yan. Lahat tayo dito nasa tatlong kategory lang. Yung iba sa inyo, kaya kayo nandito kasi nagpapasalamat kayo sa Panginoon kasi kakalabas nyo lang sa pagsubok. Yung iba naman, kaya nandito kasi nananalangin sa Panginoon kasi nasa gitna ng pagsubok. Yung iba naman sa inyo, masyado pang relax kasi hindi pa dumarating yung pagsubok, pero darating din yan. Sabi mo sa katabi mo, wait ka lang. Darating din yan. Because either you are coming into a problem, in the middle of the problem, or coming out of the problem. Either way, problem and wars are part of our lives. That's why Jesus, before He was crucified, iniwan Niya po sa mga disciples ang kataga sa John 16 verse 33. Ano po sabi ni Jesus Christ? I have told you all of this, yung kanyang death, so that you may have peace in me. Everybody say peace. Amen? Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga pagdadaanan niya, na siya ay i-crucify, na siya ay mahihirapan. Ang sabi ni Jesus, sinabi ko ang lahat ng ito sa inyo para kayong lahat ay magkaroon ng kapayapaan. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan kung yung mentor mo ay nagsasabing papatayin siya? Kung ang mentor mo ay sinasabing iiwanan ko kayo. Ano ang sabi niya? Because here on earth, you will have many trials, you will have many sorrows. Pansinin niyo mga kapatid, hindi lang sinabi ng Panginoon merong problema. Ang sabi niya, maraming problema, maraming sorrows, pero kahit maraming pagsubok, take heart. Tatagan mo ang iyong loob. Magpakatatag ka because I, the Lord, overcome the world. Kaya pala, magpapakatatag kasi kahit hindi mo pa napagtatagumpayan, meron ng Diyos na nagtagumpay dito sa mundong ito. Amen. Yes, ang ating Panginoong Yesus ay nagtagumpay para sa ating mga kasalanan. Because Jesus was crucified on the cross, He took away your sin. Tinanggal ng Lord ang problema, ang kasalanan, pero hindi Niya po tinanggal ang problema. Kahit na po sa Kanyang pagkamatay, ang ating mga kasalanan ay Kanyang ineliminate, ang punishment,
ay kanya pong ineliminate. Tayo po, by the grace of God, kahit na nawalan po tayo ng kasalanan dahil pinagbayaran na ito ni Jesus, ay hindi po ibig sabihin ito na hindi na po tayo dadaan sa mga pagsubok. In fact, minsan, inaalaw pa nga ng Panginoon na dumaan tayo sa mga challenges because sometimes the way God grows us and the way God grooms us is to place us in a situation that we don't expect. Situations that don't feel good in our lives. Hindi para makita natin kung gaano tayo kalakas, kundi para makita natin kung gaano kalakas ang ating Panginoon. However, kung iaalaw ng Panginoon na tayo dumaan sa mga pagsubok in order to grow us and to allow us to grow and mature, binigyan naman tayo ng Panginoon lang isang napakamakapangyarihang arsenal at armas na ang tawag ay worship. Everybody say worship. Worship is one of the most important weapons in our Christian arsenal. Ang worship po ay hindi lang basta tradisyon ng isang simbahan. Ang worship ay hindi lang po ginagawa natin para i-prepare ang sarili natin para sa ating pakikinig ng kanyang mga salita. In fact, when we worship God, everybody say worship, kapag tayo po ay nagwo-worship, idinideclare natin na ang Diyos ay Diyos pa rin, kahit na ang buhay natin ay dumadaan sa mga matitinding pagsubok. Because we know, ang sabi ng Biblia, that God inhabits the praises of His people. Ibig sabihin, when we praise God, we know God will show up. And when God shows up, powerful things happen. Kapag narito ang presensya ng Panginoon, ang milagro ay posible. Ang kasakitan ay pwedeng gumaling. Ang hirap ay pwedeng magkaroon ng kapayapaan. Bakit? When God shows up, powerful things happen. Ito po yung context ng 2 Chronicles 20. No, kung hindi po ninyo kilala si Jehoshaphat po ang pang-apat na naging hari ng Kingdom of Judah. Now, sabi po ng history, itong si Jehoshaphat po ay kino-consider to be one of the most competent and greatest kings of Judah. He was faithful. He was, in essence, a believer of the Lord. Pero kahit po siya ay faithful, hindi po siya naging perpekto. In fact, he was a good king who made some terrible decisions because somehow, before 2 Chronicles chapter 20, itong si Jehoshaphat po ay nag-form ng alliance sa isang hari na ang pangalan ay Ahab. Na kung hindi niyo po kilala si Ahab po ay kinoconsider to be one of the most wicked king. Sa unang tingin, yung alliance ni Jehoshaphat at ni Ahab parang strategic, parang smart move. Makakatulong para makonquer nila yung kanilang mga kaaway. And yet, because of this alliance, muntik na pong ikamatay ni Jehoshaphat yung alliance na ito. Buti na lang niligtas siya ng Panginoon. At pagkatapos siyang iligtas ng Panginoon, pinagsabihan siya ng Panginoon na huwag niyang tutulungan itong wicked king na ang pangalan ay Ahab. And after Jehoshaphat suggest a reform, magkaroon ng pagbabago sa Kingdom of Judah, here comes another battle. Did you just miss what I just said? Gusto niya lang ayusin yung kanyang kingdom. Sa panahon na inaayos niya lang, kakasurvive niya lang sa isa na namang pagsubok, kakasurvive niya lang doon sa death threat at muntik niya nang ikamatay, here comes another problem. Nakaka-relate po ba kayo rito? Amen? Ano ang sabi ng verse 1? After this, after everything that happened, the armies of Moabite, everybody say Moabite, Ammonites, and some of Meunites, mosquitobites, stalactites, megabites, okay, reclamomites, okay. Amen, Meunites or Mount Seir declared war against Jehoshaphat. Notice ang kaaway po at kalaban ng Kingdom of Judah ay hindi lang po isang kaharian. Tatlong kaharian against one. Ammonites, Moabites, Mount Seir declared war on Jehoshaphat. Ano sabi ng verse 2? Then some came and told Jehoshaphat, wait, a great multitude is coming against you from beyond the sea, from Syria. And they are in Hazazon Tamar, which is in En-Gedi. Jehoshaphat was terrified by this news. What news? May tatlong kingdom ang gustong umatake sa kanila. And he begged the Lord for guidance. He also ordered everyone in Judah to begin fasting. So people from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek the Lord's help. Amen. Those people, yung kanyang mga watchmen, ang nagsasabi, Jehoshaphat, Judah was under attack. Which is fascinating and interesting to me because Judah means praise.
So when you say Judah was under attack, they were literally saying praise is under attack. It's interesting na ang praise at worship natin sa Panginoon ay laging inaatake ng kaaway. Ayaw ng kaaway na ikaw ay nagpupuri sa Panginoon. Sa panahon ng kaligayahan, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng kakulangan, ang gusto ni Satan magreklamo ka. Ang gusto ni Satan, lumapit ka sa Panginoon at ireklamo mo ang iyong sitwasyon. Ayaw ni Satanas sa tayo ay nagwo-worship, kaya inaatake ni Satanas ang lifestyle ng worship natin. Gustong-gusto niyang nalilate ka during the service. Gustong-gusto niyang nahihiya kang itinataas ang iyong mga kamay. Gustong-gusto niyang nako-conscious ka sa iyong itsura. And Judah, the lifestyle of worship is now being under attack. And in their situation, sabi ng scripture, ang Judah outnumbered. 3 kingdom against them. Sa ibang translation, sabi ng scripture, 3 innumerable army. Ibig sabihin, yung army ng Ammonite, Moabite at Mount Seir, hindi mabilang sa sobrang dami. They were not just surrounded, hindi lang sila pinagtutulungan, they were outnumbered. Meaning, mas marami ang kalaban kaysa sa kanila. Actually, para po itong sequel nung lesson natin last time about surrounded but not abandoned. Because I can sense in my spirit that all of us are going through the feeling of being surrounded. And nung sila po ay pinapaligiran, overwhelmed, outnumbered, wala po silang panahon para mag-prepare kasi hindi po ito scheduled attack. Hindi po naka-schedule ang Ammonite, Moabite at Mount Seir at sinasabi, bukas aatakihin namin kayo. It was a surprise attack. And look at the scripture, geographically, they were attacked from behind. Ibig sabihin, nasa likod nila ang mga kaaway, surrounded sila ng mga kalaban. Hindi na schedule. This is a surprise attack. They did not see it coming. Hindi nila in-expect, hindi sila handa. At ano po ang gagawin ninyo, mga kapatid? What will you do when the enemy suddenly showed up at your doorstep and you don't have enough time to prepare? Walang military tactic ang sapat. Walang solusyon to be working for them. Surprise silang lahat. Surprise ang hari nilang si Jehoshaphat. He was surprised, but he was not hopeless. Nasurpresa siya, pero hindi siya nawala ng pag-asa. He was caught off guard, pero alam niyang hindi siya iniwan ng Panginoon. Ang sabi ng verse 12, Oh God, nung nabalitaan niya, he was terrified by the news, he begged God. Lumuhod siya sa Panginoon, nanlimos siya sa Panginoon, and he prayed to the Lord. Ang sabi niya, Oh our God, won't you stop them? Kumbaga sa Tagalog, Lord, pwede niyo ba silang pigilan? Kumbaga parang tayo, Lord, pwede bang tanggalin mo yung sakit? Pwede bang tanggalin mo yung pagsubok? Pwede bang tanggalin niyo yung mga problema? Pwede niyo po bang pigilan itong mga Ammonite megabytes at terabytes na sumusugod sa amin? Won't you stop them? Why? Because sabi ni Jehoshaphat, we are powerless against this mighty army that is about to attack us. And here's the thing, we don't know what to do. Now, kung yung piloto ng eroplano biglang nagsalita sa microphone, ladies and gentlemen, we are experiencing a severe problem in our engine. Brace yourself. I really don't know what to do. Mamamatay ka na sa takot pa lang eh. Sa kaba. Imagine mo, kasi kung yung katabi mo lang hindi alam ang gagawin, hindi ka magpapanik. Pero kung yung may hawak mismo ng manibela ang hindi na alam ang gagawin, kung yung hari nyo na mismo ang nagsasabing, we don't know what to do, magpapanik ka na talaga eh. Pero ano ang sabi niya? We don't know what to do, but our eyes are on you. Amen. Which leads me to my first point. If every one of us will go through and are going through, and we've been through, the feeling of outnumbered and surrounded, what's the first thing that you need to do? Number 1, fix your eyes on the Lord. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, ang mata sa Diyos ang tingin. Ang mata natin, hindi sa problema lang nakatingin, hindi sa katabi nakatingin. Kailangan turuan natin yung mga mata natin, hindi lang mang-irap, kundi turuan natin ang mga mata natin. Hindi lang maningkit, hindi lang mandilat, kundi turuan po natin ang mga mata natin na laging tumingin sa Panginoon. Alam kong pag tinitignan mo ang Mount Seir, Ammonite at Moabite, parang sinasabi mo, parang napakarami nila. We don't know what to do. Tinignan ko na lahat pero wala kaming makita. Outnumbered kami, surrounded kami, overwhelmed kami. And even your leader, your king, your pilot is saying, I don't know what to do. Pero hindi inalaw ni Jehoshaphat na yung takot niya ang magdi-decide kung saan siya titingin.
Sabi ng puso ko, nakakatakot, pero hindi yung puso, hindi yung takot ang magsasabi kung saan ako titingin. Ang takot present, ang takot nandyan, pero hindi takot ang in charge. Hindi takot ang magmamaneho ng aking desisyon. He reminded everyone about, actually, kung titignan nyo ang scripture, from verse 5 all the way through 12. Yung binasa natin is on verse 12. Bigyan mo nga yung verse 12. Bago sinabi ni Jehoshaphat that my eyes are fixed on you, that we don't know what to do, from verses 5 to 12, in-enumerate at ni-remind po ni Jehoshaphat ang buong kingdom ng Judah about the greatness of God. Kung titignan niyo mula verse 5 hanggang 12, sinasabi niya, ang Diyos natin sovereign, ang Diyos natin makapangyarihan, ang Diyos natin ay tapat, may covenant tayo sa Panginoon. Pero hindi niya rin tinanggal yung realidad na inaatake tayo ng Ammonite, Moabite at ng Mount Seir. And yet, ang sinasabi niya, at this point, I know God is powerful. At this point, alam kong ang Diyos ay faithful. But honestly, I don't know what to do. But my eyes, Lord, are fixed on you. Bakit? Hindi sinimulan ni Jehoshaphat na i-magnify yung laki ng krisis at laki ng problema. Una niyang minagnify muna kung gaano kalaki ang ating Panginoon. Hindi niya dinideny na makapangyarihan ng kaaway. Hindi niya dinideny na outnumbered sila. Yes, the enemy was powerful, but they are not sovereign. The enemy was mighty, but they are not almighty like my God. This situation was beyond Judah's control, but it's never beyond God's sovereignty. So ang tingin namin, ang aming pananampalataya, ang aming perspective, nakatingin sa Diyos. Pasinin niyo mga kapatid, inamin ni Jehoshaphat mismo. Sabi niya, we are powerless. Sa ibang translation, we are overwhelmed. Parang, kung iisipin mo, parang sumuko na ba siya? Hindi siya sumuko, sinuko niya yung sitwasyon sa Panginoon. Hindi siya sumuko na lumaban, pero sinuko niya yung sitwasyon na inamin niya na kung siya lang mag-isa, hindi niya kakayanin. We are powerless. We are hopeless. We are outnumbered. Kung bilang lang ang pag-uusapan, hindi po kami mananalo. Kaya ito ang difference ng self-sufficiency at surrender. Kasi hanggat iniisip mong kaya mong i-handle, ititreat mo ang Diyos na option. Let that sink in for a while. Diba? Kasi na feeling mo self-sufficiency, yung mindset ba ng self-sufficiency, na hanggat kaya pa ng biogesic, hindi ako tatawag sa Diyos. Kaya naman ng Imodium yan eh. Tama ba? Lagi kasi yung sinasabi ko mga kapatid, na as long as you think you can handle yourself, you can handle that depression, you can handle that sadness, you can handle that financial instability, ang Diyos nagiging option na lang po sa ating buhay. Hindi naman po sinasabi ng Panginoon mag-pretend tayong maging malakas. Pero ang gusto ng ating Panginoon, aminin natin na tayo'y mahina. Aminin natin na kung tayo lang hindi natin magagawa. Amen? Si Jehoshaphat, leader siya. He was supposed to give an appearance that he was a strong leader. Hari siya eh. Pero pansinin nyo, hindi po siya nag-pretend na alam niya ang sagot. Bilang hari, ini-expect ng tao, boss, ano ang strategy? Ano ang sagot? Ano ang solusyon? Pero sabi niya, hindi ko alam eh. At yung pagsasabi niya ng hindi ko alam is a picture of saying, I surrender everything to the Lord. Sino sa inyo nakakaranas kayo ng mga I don't know what to do moments? Amen? Na kung pwede lang, Lord, take this cup away from me moments. Diba? I don't know what to do with my family. I don't know what to do. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa anak ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ginawa ko na lahat. Tinuro ko na lahat. Hindi pa rin siya tumitino. I don't know what to do with my finances. I don't know what to do with this diagnosis. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa aking sitwasyon. I don't know what to do. He doesn't know what to do. Sabi ni Jehoshaphat, I don't know what to do. But he knows where to look. Hindi niya alam ang gagawin, pero alam niya kung saan ako tatakbo. Yan ang kagandahan ng pagiging Kristyano eh. Minsan di mo alam kung anong gagawin, pero alam mo na meron kang Diyos na matatakbuhan. Na hindi tatakbo sa iyo pag tumatakbo ka sa Kanya. Na wini-welcome ka niya every time na ikaw ay lumalapit sa Kanya. Minsan di natin alam, ano ang solusyon? Ano ang ating gagawin? Alam niyo, bilang pastor niyo, may aaminin ako sa inyo. Halos araw-araw sinasabi ko kay Lord, Lord, di ko na po alam gagawin sa mga taga-Gia Kamanaba na to. But my eyes are fixed on you. Alam niyo kung bakit? Because sometimes we don't know what to do, pero lagi mong kakabisaduhin, paano ka titingala? Paano ka titingin sa Diyos?
Paano mo ibabalik ang iyong paningin sa Panginoon? Kasi ang sabi ng puso mo, sumuko ka na. Ang sabi ng puso mo, wala ka na magagawa. Ang sabi ng puso mo, hindi mo yan ginusto. Ang sabi ng puso mo, you did not sign up for that. Pero ang sabi ng pananampalataya mo, look to Jesus, the author and the finisher of your faith. So you don't know what to do, you don't know the strategy, but you always know where to look. I believe this is one of the things that isa ito siguro sa mga benefit ng pagsisimba. Kasi minsan pag nagpunta ka sa church, hindi naman natin specifically maa-address yung bawat pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa. Yung katabi mo, pangiting-ngiti lang, malaki utang yan. Yung katabi mo, pangiting-ngiti lang, ang laki ng problema niyan. Kung titignan mo, parang walang pagsubok na pinagdadaanan. And hindi natin minsan maa-address ang lahat ng pagsubok na pinagdadaanan natin. Pero lagi tayong binabalik ng Lord every time we come to church, di ba? Tingin sa Diyos. Balik natin sa Diyos ang ating paningin. Kasi pag nakatingin ka sa pagsubok, madali ka susuko. Madali ka manghihina. You don't know what to do. But always fix your eyes on the Lord. Ito po difference sa mga taong nagpapanik at ng mga tao na mayroong kapayapaan. Perspective. Totoo ang kaaway, pero alam mo dapat kung saan ka titingin. Saan ka ba titingin? Doon sa Moabite, Ammonite at Mount Seir na nasa harapan mo o sa Diyos na nasa ibabaw mo? Pasinin mo, balik mo yung verse anak. Anong sabi niya? We don't know what to do, but our eyes are on you. Eyes on you. Gets niyo po ba? Sabi niya, our eyes are on you. Hindi nila sinabing, our eyes are on the enemy. Our eyes are on the army. Our eyes is on our resources. Sabi niya, our eyes are fixed on you. Because when you fix your eyes to the Lord, you can do some impossible things that you've never thought na kaya mong gawin. Naalala niyo sa Matthew 14, si Pedro at si Jesus, pareho pong nakalakad sa ibabaw ng tubig. Pareho. Ano difference nila? Ano naging difference? Yung tubig ba? Parehong bagyo yung sitwasyon. Parehong tubig ang kanilang nilakaran. Ang difference ni Jesus tsaka ni Peter, focus. Kasi ang sabi ng scripture, si Peter nakalakad sa ibabaw ng tubig for a while. Pero nung nawalan siya ng focus sa Diyos, nawalan siya ng balance. Nung nawalan siya ng balance, nagsimula siyang lumubog. Because you cannot walk on water distracted. Kapag distracted ka ng mga bagay na nakikita mo, hindi ka makakalakad sa ibabaw ng tubig. It is a metaphor for saying, of course, hindi ka makakalakad talaga sa ibabaw ng tubig. Don't try this at home. Okay? Pero what I'm trying to say, you cannot do the impossible. Hindi mo magagawa yung mga bagay na imposible kung lagi kang distracted at nakatingin sa mga bagay na hindi mo naman dapat tinitignan. If you want your vision to become a reality, do not lose your focus. Huwag mong tatanggalin ang tingin mo sa ating Panginoon kasi ang tunay na issue dito, hindi naman yung lakas ng bagyo eh. Ang tunay na issue dito, yung lokasyon ng mata ni Pedro. Nung una kasi nakatingin siya kay Jesus diretso eh. Nakafocus siya sa ating Panginoon. Pero all of a sudden, nung napansin niya na lumalaki ang alon, na-divert ang kanyang focus, nung nawala yung kanyang focus, nawalan siya ng balanse. Mga kapatid, God wants to remind each and every one of you, if you don't know what to do, always fix your eyes to the Lord. Ang mata mo sa Diyos lang, hindi sa opinion ng tao. Ang mata mo sa Diyos lang, hindi sa financial pressure na pinagdadaanan mo. Ang mata mo, tingin mo lang sa Panginoon, hindi sa comparison sa ministry. Ang mata mo, tingin mo lang sa Diyos, hindi sa simptomas na nararamdaman mo, o sa takot na nararamdaman mo, o sa pagdududang nararamdaman mo, o sa desire for recognition na nararamdaman mo. Amen? Keep your eyes on the Lord. Diretso tingin sa Diyos. Kasi pag sa tao ka nakatingin, hindi ka magtatagal sa Gia Kamanaba. Hindi po porket nagsisimba, matino. Hindi po porket leader ng simbahan, hindi na nagkakamali at wala ng kahinaan. So kung sa tao ka nakatingin, hindi ka magtatagal. Alam niyo sa totoo lang po, let me just tell this to you. I've been your pastor for almost 13 years. We will be celebrating our 13th anniversary this October. Okay? Praise God. Hanggang ngayon po, mahigit 12 taon na akong pastor ng church. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako sa nagagawa ng kayabangan at ng kasalanan sa buhay ng tao. Ibang klase. Pag yung pride pumasok na sa puso ng tao, pag yung kasalanan naging lifestyle ng isang tao, kikilabutan ka kahit yung pinakamalapit sa Diyos na kilala mo.
all of a sudden, they will fall. Kaya kung sa tao ka nakatingin, nako, hindi ka po talaga magtatagal. Kasi lagi mo sasabihin, Lord, baguhin mo siya. Lord, baguhin mo. Kasi kung di mo siya babaguhin, ako magbabago ng church. Narinig ko na yan eh. Pero anong ginawa? Anong ginagawa usually ng Lord? Binabago man niya ang sitwasyon, ang mga tao sa paligid mo? Hindi. Minsan nga, mas lalo ka naiinis, mas lalo kang iniinis eh. Kasi gusto ng Lord, pahabain ang patience mo eh. Paano ka magiging fireproof kung di ka dadaan sa apoy? Diba? Idadaan ka talaga. Paano hahaba pasensya mo kung hindi ititest ang patience mo? Kaya wag kayo magpe-pray na, Lord, pahabain mo pasensya ko. Sabi ng Lord, sure ka ba dyan? Siguraduhin mo yan. Kasi ikaw din magre-reklamo pag tinest na yung patience mo. Amen? Because hindi kagad mababago ang sitwasyon. Pero ang gusto ng Lord, baguhin natin yung pananaw natin, yung focus natin. Because the moment na nagsimula kang tumingin sa simptomas ng sakit mo, sa circumstances ng buhay mo, ng finances mo, ng pamilya mo, pati problema ng Pilipinas at utang ng Pilipinas at utang ng mundo iniisip mo, hindi ko sinasabing huwag tayong makialam, ang sinasabi ko lang, pag nagsimula ka na mag-focus doon, magsisimulang sumipa ang takot sa puso mo. So, ang magandang principle, do not magnify your problem bigger than your God. Your problem is bigger and mightier than you. But it's not bigger and mightier than your God. Lagi pa rin mas malaki ang Diyos mo. At kung ikaw nasurpresa, katulad ni Jehoshaphat, ang Diyos hindi nasusurpresa sa mga bagay na nasurpresa ka. Hindi porket ang atake ng Ammonite, Moabite at Mount Seir ay galing sa likod, ang Diyos, na-surprise din ng Panginoon. Hindi. Kaya dapat nakatingin tayo sa Panginoon. Sa panahon na discouraged ka, eyes on the Lord. Sa panahon na anxious ka, eyes on the Lord. Sa panahon na naghihirap, eyes on the Lord. Kahit nagtagumpay, eyes on the Lord. Overwhelmed, eyes on the Lord. Outnumbered, eyes on the Lord. Maaring wala kang strategy because you don't know what to do, pero meron kang tagapagligtas. Meron kang Diyos na malalapitan. Maaring wala kang resources ngayon, pero nasa iyo ang presensya ng Panginoon. Maaring hindi mo alam ang susunod na desisyon, hindi mo alam ang susunod na hakbang, pero ang Diyos ang nag-o-order ng mga steps ng mga righteous people. That's why my eyes are fixed on you. You feel overwhelmed? You feel outnumbered? Pakiramdam mo, ang pagsubok sunod-sunod, at parang may malaki na naman pagsubok na darating, ang mata sa Diyos ang tingin. Pangalawa, if you feel outnumbered, if you feel surrounded, first, eyes on the Lord. Number 2, faith in the Lord. Kung ang mata nasa Diyos, dapat ang pananampalataya sa Diyos din. Ano ang sabi ng verse 15? He said, listen, all you people of Judah and Jerusalem. Listen, King Jehoshaphat, this is what the Lord says. Everybody read now. Do not be, lakasan po natin, everybody say, do not be afraid. Ano pa daw? By this mighty army. Bakit discourage? Pansinin niyo yung salitang discourage, no? Nakikita niyo pa yung salitang courage? Yun, kasi pag nadi-discourage tayo, nawawala yung courage. Tinatanggal ng kaaway yung tapang. Pansinin niyo po sa Biblia, pag ang mga higante nagpapakita, laging ang goal ng higante to intimidate. You cannot defeat me, para si Goliath. You cannot defeat me, para kang wow, ang laki. Pero maliwanag din naman sa Biblia na kung gaano man kalaki ang higante mo, wala yan sa laki ng Diyos mo. Amen? Kaya minsan nadi-discourage ka, natatanggalan ka ng courage. Kaya nga, pag pumupunta ka sa church, na-i-encourage ka naman, kasi may mga tao na nagsasabi sa iyo, mas malaki ang Diyos mo. Kaya sabi ni Lord kay Jehoshaphat, do not be afraid, balik mo anak, do not be discouraged by this mighty army. Basa, for the battle is not yours, but God's. Lagay nyo nga po sa comment section, the battle is not yours, but God's. Tag somebody, sabi mo sa katabi mo, the battle is not yours. Tapikin mo siya, the battle is not yours, but God's. Amen. Ang laban na ito ay sa Diyos. Amen. Takot ka pa rin kasi hindi porket nananampalataya ka, hindi ka na nakakaramdam ng takot. Fear is an emotion, obviously. Obviously. Nakakaramdam tayo ng takot. Pero kapag ikaw ay nagsasabing may courage ka, hindi naman porket sinasabi mong may courage ka, hindi naman ibig sabihin nun, hindi ka na na-overwhelm. Hindi porket ang tao may courage, hindi na siya nakakaramdam ng takot. In fact, courage by definition is choosing to obey God even when your knees are trembling. Nanginginig tuhod mo,
Pero hahakbang ka pa rin. Yun ang tunay na courage. Ibig sabihin, you act on your fear despite of your fear. Humakbang kang takot. Oh, kasi minsan, di ba, minsan natuturo sa atin, tinuro ko rin yata sa inyo to, na parang kailangan mawala yung takot para makapanampalataya ka. Pero minsan talaga, hahakbang kang takot eh. As an act of faith. Amen? Minsan niya, mabuting may takot eh. Kasi pag natakot ka, doon lang talaga na-activate ang pananampalataya mo. Eh, hindi ka naman may iba nga sa inyo, hindi naman tumatawag kay Lord pag maganda buhay. Di ba? Kailan ka yung parang yung luhod mo kay Lord, yung talagang grabe yung iyak mo kay Lord. Di ba tayo pagka may pagsubok, iba iyak mo kay Lord eh. Naalala mo na nagka-COVID ka? Kala mo katapusan mo na eh. Naku, susunduin na ako ng mga nakaputi. Di ba? Takot-takot ka eh. Susunduin ka ng mga naka-PPE, bobombahan ng tubig yung bahay mo. Ganun ng 2020, naalala ko. Di ba? Takot na takot tayo. Lahat nagtawagan sa Panginoon bigla. And thank God, no? Talagang maraming tumawag. Of course, I'm not judging and condemning you. Pero that's the reality of life. Pag may mga takot sa buhay natin, when we feel overwhelmed and outnumbered, talaga namang na-activate yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. So hindi kailangan matanggal ang takot. Although ayaw, nandiyan sa tayo natatakot. Pero anong ibig sabihin nito? When you when you have courage, it means that you will act on your fear despite of your fear. Ibig sabihin, pwede kang makaramdam ng takot, but still, you will move forward in faith. Kaya pala sabi ng Lord kay Joshua, be strong and courageous. Sabi ng Lord kay Mary, do not be afraid. Sabi ng Lord doon sa bleeding woman, your faith has made you well. Don't be afraid. Ang sabi ng Lord doon sa anak ni Jairus, don't be afraid. Kasi kailangan ilagak natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kung sa bus driver nga, tiwala tayo. Jeepney driver, tiwala tayo. Piloto, tiwala tayo. Meron ba sa inyo, na pagsakay nyo ng bus, nagtatanong kayo sa driver, ilang years ka ng driver? First time mo ba today? Hindi tayo nagtatanong. Kung first time niya magdadrive, what will you do? Kung ang piloto biglang, ladies and gentlemen, let me just say na I am so honored and privileged because this is my first time flying the airplane. Lahat ng pasahero magbababaan. Because we expect at least ng mga piloto, pero lahat ng mga veteranong piloto nagsimula sa first time. Meron silang first flight. Nakasakay ka na ron marahil pero hindi mo alam. Nagtiwala ka, biruin mo. At pag nando ka sa aeroplano, 28A, 23A, hindi mo nakikita yung nasa harap katulad ng sasakyan. You don't know what's happening in the cockpit, and yet you trust the pilot anyway. At kung kaya po natin magtiwala sa piloto, bakit parang mas mahirap magtiwala sa Diyos? Dahil may uncertainty, dahil hindi po natin nakikita ang sitwasyon, ilagak natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. We are outnumbered, pero ilagak natin ang pananampalataya sa ating Panginoon because the moment na nampalataya ka, sinasabi mo, sinusurrender ko na ang control. Amen? Look at this verse. Let's continue reading. Ang sabi ng verse 20, early in the morning, they left for the desert of Tekoa. And as they sent out, Jehoshaphat stood and said, listen to me, Judah, Gia Kamanaba, and the people of God. Everybody read. Highlight this part, have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Everybody say, have faith in the Lord. Why? Bakit kailangan manampalataya sa Diyos? Kasi there will be moments that you cannot see the destination. Hindi mo makikita kung ano nangyayari sa windshield or sa cockpit. Hindi mo naiintindihan kung bakit dito ka pinapadaan ng Lord. Bakit niya hinahayaang mag-antay ka. Hindi mo maintindihan kung bakit parang lahat ng parte ng buhay mo niyayanig. Pero manampalataya ka. Have faith in the Lord. In the Lord. Hindi sa weapons, hindi sa experience, in the Lord. Pwede kasing ang pananampalataya mo, grabe, pero nananampalataya ka sa isang weak foundation. Pero pwede rin naman na yung pananampalataya mo, trembling, nanginginig, pero nakalagak naman sa faithful God. Kasi kahit na matindi ang paniniwala mo, kung mali yung pinapaniwalaan mo, babagsak pa rin. Okay, hindi niyo ako maintindihan ha. Sino sa inyo naniniwala sa Diyos na magpapagaling siya? Amen. Oh, di ba? Amen. Pero kahit yung naniniwala sa albularyo, naniniwala rin gagaling. Baka nga mas matindi pa pananampalataya nun eh. Kasi mga 3 hampas lang yan ng dahon. Galing ako eh.
Siyempre, hindi natin minamak. Kasi blinded bulag Pero ibig sabihin, kahit na ang pananampalataya mo grabe, pero nananampalataya ka sa isang taong wala namang kayang gawin, it will still fall. Pero minsan tayo mananampalataya, nanginginig. Pag nag-pray, nanginginig. Pag nag-pray, naiiyak. Hindi alam ang gagawin. Lord, hindi ko po talaga alam ang gagawin. Sa totoo lang po, ikaw na lang talaga pag-asa ko. And yet, nilagak mo siya sa Diyos na faithful. It will stand. Titindig. Bakit? Yung pinaglagakan mo ng pananampalataya, trustworthy, maaasahan. So ano sabi ng Bible? Balik mo ulit yung verse. Have faith in the Lord, and what will happen if you put your faith in the Lord? You will be what? You will be upheld. Ano ibig sabihin ng upheld? Makakasurvive ka, mananatili ka nakatayo. Pero hindi sinabi ng Lord na hindi ka masishake, hindi ka iiyak, mahihirapan ka, iiyak ka, you will be shaken, you will feel the pressure, but you will be upheld. Ibig sabihin, niyanig ka, pero nakatayo ka pa rin. Amen? So, ang solusyon pag may pagsubok, hindi sumuko, hindi mag-give up, lalo nang hindi maglayas. Okay, wala akong kilalang puno na nung nabalitaan niyang may bagyo, lumipat ng Cavite. Brad, evacuate muna ako Dito muna ako sa Cavite, malakas daw, super typhoon daw dito Wala. Alam nating may bagyo, dumaan sa bagyo, pasensya na kayo sa reenactment ko, ang puno, masishake. Ang puno manginginig, pero pagkatapos ng bagyo, yung bubong mo lumipad na, pero yung puno nakatayo pa rin. Upheld. Yun yung sinasabi ng Lord. Kapag ang pananampalataya mo, nilagak mo sa Panginoon, hindi laging mapipigilan yung pagsubok, hindi laging mapapigilan yung pag-iyak. Sino sa inyo makakapag-testify kayo mabuti ang Diyos? Pero umiyak kayo, no? So hindi napigilan yung pag-iyak. Tama? Sino sa inyo ang nakapag-testify ang Diyos nagpo-provide? Pero kinabahan din kayo nung kinabukasan na yung bayarin, di ba? Pinakababo na kayo ni Lord But you made it. Bigla ka nagulat on time. Out of nowhere, yung may utang sa iyo ng 5 years ago, bigla nagbayad. Nagulat ka rin Kasi ang natural na pamamaraan, mauubos. Pero ang supernatural way, hindi mauubos. Kasi sinasabi niya, have faith in the Lord. Not in your boss, not in your company, not in the benefits of the company. Have faith in the Lord. Hindi sinabi ni Jehoshaphat, magtiwala kayo sa mga armas nyo, matatala siya. Magtiwala kayo sa mga army nyo, batak yan doon sa Egypt. Hindi. Ang sabi ng scripture, magtiwala kayo sa Diyos. And ano sabi ng Bible? And you will be upheld. Ano sinasabi ng scripture? In essence, the Lord is saying, pinatitibay ng pananampalataya ninyo ang root system ninyo. Kapag nananampalataya kayo sa Diyos, lumalalim yung root system ninyo. Amen? At alam nyo, para tumibay ang root system nating mga mananampalataya, it takes a lot of prayer. Alam nyo, babalik tayo sa basic. No? Kahit na ikaw ang pinakamatalinong tao sa mundo, kailangan pa rin nating matutong manalangin. Hindi lang pag may pagsubok. Lifestyle of prayer. Kasi yung lifestyle of prayer, yun ang nagpapalalim ng intimacy natin sa Diyos. Tama? Alam mo, hindi ako engineer, pero ang building construction, pag nagtatayo ka ng isang building, madalas ang pinaka-importanting part ng pagtatayo ng building ay yung mga bagay na hindi mo nakikita. Yung foundational. Kaya magugulat ka na lang, may mall na rito? Parang last time wala pa to, pero matagal na nilang sinamulan yun, hindi mo lang alam. Magugulat na lang kayo, may subway na tayo. Kasi sa ilalim may ginagawa. Amen? Hindi mo nakikita, pero very important yung foundational na ginagawa. Ganon din sa pananampalataya natin. Yung nananalangin kang wala nakakakita, importante yon. Yung prayer mo, akala mo walang epekto, kasi wala nakakapansin, pero importante yon. Yung pagiging consistent sa church every Sunday, regardless of the situation, makakatulong yun. At sa lahat ng mga magulang, samantalayin ko ng pagkakataong ito, hanggat maaari dalhin niyo po ang inyong mga anak sa church. Kung kinakailangang hatakin nyo, talian nyo, para pumunta sa church. Pansinin nyo bakit pag sa church, ang bilis mong pumayag pag ayaw niya sumama? Pero pag sa outing, pipilitin mo siya. Halimbawa, sabihin mo, Nak, Sunday ngayon, magsimba tayo. Ma, pagod ako. Okay basta magsaing ka bago ako dumating. Okay? Di ba? Pero pag outing, Nak, magbihis ka na, outing tayo. Ma, ayoko sumama. Nagdadrama ka na naman.
Magbihis ka dyan. Ayoko talaga sumama. Libre na nga, ayaw mo pa sumama. Sumama ka na. Gagawin mo lahat para makasama siya. Outing lang yun. Pero pagdating sa spiritual journey, alam niyo po mga anak, mga magulang, yung pagsisimba po ng ating mga anak, foundational siya. Hindi mo siya nakikita ngayon na parang, sabi mo, minsan may mga nagsasabi, hindi nila masyado na-appreciate, kaya nung nagbinata na, tas nagrebelde, tsaka nila nire-reverse. Hindi, mahirap na i-reverse. Kasi yung foundational, nandun pa lang sa mga bata. Ako po mismo, laking Sunday school ako. Okay? That's why I can testify about it. Amen? Yung nanay ko, kami po magkakapatid, 5 kami. Ako lang po pinakapogi, no? So, sa amin magkakapatid. Okay. Wala naman kasi iba rito, kaya madaling sabihin. No? Kami magkakapatid, para kaming hagdanan eh. Ako din, parang sunod-sunod kami. No? So, nung lumalaki kami, sabay-sabay. No? Yung tatay ko, maagang nagpastor yun. So, minsan maaga siya sa church. Halimbawa, 9 ang service, alas 7 pa lang nasa church siya. So, naiiwan talaga kami magkakapatid at yung nanay ko. Ayon nyo, hanggang ngayon, pinagpapasalamat ko sa nanay ko, si Nanay Sita. Lagi ko sinasabi sa kanya na, Ma, maraming salamat. Kasi kahit mayroon kang excuse para hindi umatin ng church noon, every Sunday, kahit wala tayong pamasahe, may time naglalakad lang kami. Dala-dala niya kami 5. Para siyang Christmas tree. Meron dito, may nakasabi dito, may nakasabi dito. Lalakad, 5, magkakapatid. Lahat, alagain eh. Sasakay kayo ng jeep, tapos 3 kandong para 2 lang babayaran. Totoo yan, di ba? 3 kandong para 2 lang babayaran. And yet, every Sunday without fail, lagi siyang nasa church. And because of that, lahat po kami naglilingkod sa Panginoon. Mga asawa namin naglilingkod sa ating Panginoon. Mahal namin ang Panginoon, mahal namin ang simbahan. Amen? Bakit? Lahat po yun foundational. Amen? Sa una, hindi mo makikita yung epekto niya. Pero ngayon, looking back, nakikita ko napakalaki ng investment na yun kung bakit may Pastor Stephen today. Kung bakit ako naglilingkod sa Panginoon today. That's why, I want to encourage you, huwag niyo pong pabayaan yung foundational. Huwag nating gawing last resort ang pananalangin, ang pag-worship sa Panginoon. Na magpapatugtog ka lang ng Christian song sa bahay mo kapag parang may multo magpatugtog ka. Hillsong. Bigla. Baka hell. Diba? Papatugtog lang tayo pag nakaramdam tayo ng takot. Lamig. Diba? Huwag nating gawing last resort. Amen? Amen, kasi ginagamit ng Panginoon yan. Yung season of waiting mo, kung inaalaw ng Lord na mapatagal yung pag-aantay, di magantay ka lang. Amen? Minsan, iaalaw ng Lord na ma-disappoint ka talaga para maturuan ka ng leksyon. Tuturuan ka ng Panginoon na bumagsak para i-humble ka. Masyado ka na kasing mataas eh. Minsan, iaalaw talaga ng Panginoon yun. Pati yung katagumpayan at blessing, minsan, iaalaw ng Panginoon para ipakita niya sa iyo kung gaano naman siya katapat sa atin. Lahat yun parte ng foundational mo. Lahat yun parte niyan. Hindi sinayang ng Diyos lahat ng pinagdaanan mo. Amen? Hindi sinayang ng Lord. God has prepared you for this battle. Have faith in the Lord. The walls are high enough. The foundations are deep enough. Hindi pinangako ng Panginoon na wala tayong dadaan ng pagsubok. Pero sabi niya, ilagak mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Eyes on the Lord. Faith in the Lord. Number 3, worship the Lord. Amen? Verse 21. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army, saying, Give thanks to the Lord, for His love endures forever. So sabi ng Bible, pagkatapos ikonsulta ang mga tao, inappoint ni Jehoshaphat yung mga lalaki, mga tao na marunong kumanta. At sino sa inyo, kung nandun kayo, kasama kayo doon, mapipili kayo. Okay, soprano kayo, ganyan, alto, ang layo ng tono, yung ganyan, ala sa tono, yung ganyan, di ba? Siguro yung katabi mo, baka hindi mapipili. Di ba? Brad, doon ka lang sa likod, mukhang mas magaling kang archer kaysa singer. Ano yung ibig sabihin? Di ba? Pero sabi ng Bible, Jehoshaphat put his entire worship team in the front line. Which is not a good and smart military strategy. Because it doesn't make sense militarily. Kasi dapat ang nilalagay mo, offensive. Ilagay mo soldier kasi ang soldier may weapon. Pero ang mga worshiper may worship eh. Kaya anong ginawa niya? Nilagay niya ang mga singer kasi meron silang kanta. So pansinin niyo ha, supposedly, ang mga manganganta na sa likod. Pero ang ginawa ni Jehoshaphat, yung mga manganganta, nilagay niya doon sa harap. Which is a very good principle. Na dapat yung worship natin hindi nasa dulo. Amen, Pastor Stephen.
Ang worship natin, hindi nasa likod at pagkatapos ng katagumpayan. Nasasamba lang tayo pagtapos na ang problema. Na yung worship natin nagiging background music. Na yung worship natin nagiging accessory to the battle. No, worship is a response that we have to the word that we have received. The battle is the Lord's. So alam ko, tagumpay na ako. So when I worship, hindi ko kinukumbinsi ang Lord. Pagtagumpayin mo ako, Lord. Pagalingin niyo po ako, Lord. When you worship, hindi ka nagkukonvince sa Lord, pagtagumpayin mo ako. You are actually enforcing His will. You hold on to the word at sinasabi mo, Lord, alam ko mangyayari ito and that's why I worship you. Kasi lahat ng tao kayang mag-worship pagkatapos ng breakthrough. Lahat ng tao kayang mag-worship pag gumaling na sila sa cancer. Pero kaya mo bang mag-worship kahit lumalala ang sintomas? Yun ang challenge. Kahit nandyan pa yung Ammonite, Mount Seir, kahit ang laki-laki pa ng utang mo, gabundok, pero you will worship the Lord. Because you worship the Lord before you see the evidence of your prayers. You will start to worship God regardless of the circumstance because you know that there is victory in your worship. May katagumpayan sa ating pagpupuri. I will not surrender because of what I see. I will not give up because of what I heard. I will not throw in the towel because of what I feel. I recognize may kaaway sa harapan ko and worship is not denial. Hindi porkit nag-worship ka, dinideny mo ang existence ng iyong kaaway. Hindi mo dinideny yung laki ng iyong mga kaaway, yung laki ng iyong mga pagsubok. Pero sa worship, dinideklara mo ang supremacy, ang sovereignty ng Diyos na iyong pinaglilingkuran. So when I worship, I see you, alam ko, problema ka, pero idinideklara ko when I worship the supremacy of my God. That's why I give my worship. I give my praise to God. I will give you all my worship, and I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of our praise. Walang ibang karapat-dapat sa lahat ng ating pagsamba, kundi ang ating Panginoon. Matuto tayo mga kapatid na nag-worship pa rin. As sinasabi, Lord, mag-worship ako kahit nasasaktan ako. Amen? You know, I've been touched sometimes with so many people in our church na minsan sasabihin ko, why are you here? Nasa ospital tatay mo, why are you here? Namatayan ka lang kahapon, why are you here? Lagi na sinasabi, walang pinipili ang panahon ng pagsamba. Hindi, dumadaan ako sa pagsubok ngayon, but I chose to worship the Lord regardless of my circumstances. And what a lifestyle of worship. What an inspiring act. Kasi madaling magpuri sa Panginoon pagka nakita mo, pasado ka sa board exam, graduate ka na sa school, na-promote ka sa intro. Oh Lord, thank you Lord. I give you my worship. You are so good. All my life you have been faithful. But can you worship God even though your situations are not good? Kahit kaharap mo pa mga kaaway. And I can imagine, sabi ng scripture na, nung nandun yung mga drummer, yung mga worshiper sa harap, na hindi naman sanay na nasa harap in the first place. And then sabi ni Jehoshaphat, Akbang, and sabi ng scripture, they started to sing. Ano kinanta nila? Balik mo yung verse na, give thanks to the Lord, for His love endures forever. Na-imagine ko siguro, iba sa kanila nakapikit eh. Give thanks to the Lord. Pre, nandiyan ka pa ba? Buhay ka pa? Tinamaan ka na ba? Archer? O buhay ka pa? Buhay pa ako, pre. Give thanks to the Lord. Because they are not used to it. Siguro may bumabagsak na, tinamaan ng archer. Because hindi naman sila sanay. Pero something happened supernaturally because they worship the Lord. Which is a reminder to all of us, mga kapatid. Sometimes, pag nag-worship ka habang naglilinis, thinking about the goodness of your God, yung utang mo hindi naman unti-unting nababayaran, yung cancer cells mo nandyan pa rin, yung problema nandyan pa rin, family issue nandyan pa rin, asawa mo ganyan pa rin. Pero there is something happens supernaturally in the unseen. Because now that you are worshiping God, nire-recognize mo yung supremacy ng Panginoon. And alam ko, you can testify with this, that while you are singing songs to God, all of a sudden, you find peace that doesn't make sense.
all of a sudden, nandun pa rin yung problema, but you can feel the sense of peace. What a privilege it is to worship the Lord today. You can worship the Lord while you're driving, while cooking, habang nagwawalis, everywhere, anywhere, anytime. Gusto mo may word of God pa after? Ikaw na mag-exhort ng giving din. Then salang may GSMNB YouTube channel, di ba? Why am I saying, mga kapatid? Worship is a lifestyle. Worship the Lord. And what will happen when you worship? Ang sabi ng na scripture, they were singing, give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever. Hindi na bago ang circumstance at first, pero because they put God, enthroned God while they worshiping, in-enthrone nila sa kanilang puso, na dati ang nakaupo, takot, pero ngayon, umalis ka dyan, si Lord dapat nandyan. Napalitan yung trono. Dati galit, pero when you praise, you enthrone. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. All of a sudden, yung dating nakaupo, napapalitan ng Diyos. Yung dating yung anger, and then God is enthroned. Dati, validation at opinion ng tao, diagnosis ng doktor, enemy, and then all of a sudden, the Lord was enthroned in your heart. Worship is not a church thing that we do. It's a faith thing. So wherever you are in the world, you can always worship God. As sabi ng Bible, I will bless the Lord at all times, and His praise shall continually be in my mouth. Let everything that has breath praise the Lord. Give thanks to the Lord, for He is good, and His mercy endures forever. Kasi kung hindi mo bubukas yung bibig mo, si Satan hindi matatahimik. Gusto mong tumahimik? Magpuri ka sa Panginoon. Malilito pa yan. Magugulat niya, sasabihin niya, pinadala lang ng pagsubok, ba't nakangiti pa rin? Baka mabatukan niya pa yung isang demonyo. Sabi ko, puruhan mo eh. Boss, pinuruhan ko na po yan. Nagtataka nga rin ako, puro problema na. Pero nakakapagsimba pa, nakakangiti pa rin. Nag-worship pa rin sa Panginoon. Mako-confuse sila eh. Kasi ine-expect ng kaaway, pag dumaan ka sa pagsubok, magre-reklamo ka na. Hihinto ka na, mag-give up ka na, and then all of a sudden, lalo mo pang nilakasan ang iyong pagpupuri sa Panginoon, bibigyan ko kayo ng life mission. Shut the devil up. Okay? Magsalita ka ng pagpupuri sa Panginoon para tumahimik ang kaaway. Praise should be loud. Worship should be loud. Naalala niyo si Paul and Silas? At midnight, while they were singing songs to the Lord, narinig sila na mga katabi nilang kulungan, ang kakapal ng mga pader ng kulungan noong unang panahon, pero narinig sila, ibig sabihin, hindi pa bulong ang worship nila. Standing here in the midst of us. Siguro iniisip ni Paul and Silas, bukas naman, bibitayin na tayo. Wala namang mawawala sa atin. Might as well, gugulin natin yung huling sandali ng ating buhay para purihin at sambahin ang ating Panginoon, because this is the reason why I am here. I am here to testify the goodness of my God. He is good and His love endures forever. And you know what happened? Last verse. Verse 22, at the very moment, they began to sing. Come on. The moment na magsamila po sila, na kumanda ng pagpupuri sa ating Panginoon, the Lord caused the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir to start fighting amongst themselves. Hindi nga talaga sila lumaban, pambihira. Kasi si Lord, nung nagpupuri na sila, nalito yung mga kaaway. Pambihira. Yung pagkanta mo pala, hindi lang nakakapagpabagyo. Yung pagkanta mo, nakakapagpalito din. Kasi sabi ng Bible, their praise confuses the enemy. All of a sudden, yung alliance na nabuo, kasi nagkampi-kampi yan Ammon, Moabite. Kasi minsan, pag pareho kayo ng kaaway, nagiging magkakampi kayo lahat sila kaaway ang Juda, nagkampi-kampi sila. Pero nung kumakanta na sila ng pagpupuri, nakita nila katabi nila, kaaway din natin to And they were confused, and they fight amongst themselves. Verse 23, and the armies of Moab and Ammon turned against their allies from Mount Seir and killed every one of them. And after they had destroyed the army of Mount Seir, they began attacking
each other. So when the army of Judah arrived at the lookout point in the wilderness, all they saw were dead bodies lying on the ground as far as they could see, and not a single one of the enemy had escaped. Lumaban ba sila? Hindi na nila kailangan bunutin ang kanilang mga espada. Kumanta lang ng pagpupuri sa ating Panginoon, because your praise is your weapon. You don't know what to do? Sing songs of worship to the Lord. Hindi mo alam ang gagawin? Sumamba ng pagpupuri sa ating Panginoon. Hindi yan magic formula na makokontrol mo ang Panginoon. O Lord, nag-worship na ako, baka naman. Nagkumanta na ako, baka naman. Hindi yo. But every time you worship the Lord, nilalabanan mo lahat ng kasanungalingan na nilalagay ng kaaway sa iyong isipan para ikaw ay sumuko. Pansinin niyo, sabi ng Bible, at the very moment they began to sing, at the very moment they give praise to the Lord, all of a sudden, it confuses the enemy. As Christians, we ought to praise God. Even when you don't feel it, praise the Lord. Ang sabi ng Bible, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Okay, minsan nakakapagtaka yan kasi hindi mo ako mabibigyan ng rason ngayon para sumaya. Nagluluksa nga ako eh. Pero dahil rejoice in the Lord. Lord, hindi in the problem, in the sickness, in the loss. So hindi ako mabibigyan ng problema, ng rason para sumaya. Pero yung Diyos, nabibigyan ako ng rason para sumaya. Kasi kahit na merong mga malalaking problema akong pinagdadaanan, meron akong mas malaking Diyos na pwede ko sabihin, He is trustworthy. When I am weak, siya ay mapagkakatiwalaan. When I am confused, siya ay mapagkakatiwalaan. Kapag ako'y nag-aantay, nasasaktan, nananalangin, meron akong Diyos na mapagkakatiwalaan. Ang joy ko anchored, hindi sa sitwasyon. Ang joy ko anchored sa Diyos na aking pinaglilingkuran. I will not rejoice because the battle is over. I will rejoice because the battle belongs to God. So worship your way to your healing. Worship your way to your breakthrough. Worship your way to your deliverance. Habang wala pa, magwo-worship. Pag natapos, magwo-worship pa din. Hanggang mamatay, magwo-worship sa Panginoon. I will never stop worshiping the Lord. Kahit sino magpatahimik sa akin, magpatigil sa akin, at sabihin nilang, shut up, I will keep on worshiping the Lord. You don't know what I have been through. You don't know what I have been through. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Pero meron akong Diyos na laging nandyan. Wala ka noon nung nakakailangan ako. Pero ang Diyos nandyan siya lagi. That's why now, ma-offend ka sa akin kasi ang lakas ng boses ko kahit sintonado ko. Ma-offend ka sa akin kasi minsan pag nag-worship tayo, ikaw prim and proper, ako, grabe, tatalon ako. Pero ang pinaguhugutan ko kaya ako ganito is because of what I have been through. I've been through hell and high waters. I've been through difficult situations, but God never left me. God never abandoned me. He always cares for me. He's always been there through highs and lows, mountaintops and valley low, joy and suffering, death and life. He